Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of Hello ECU. Ladies first. Hello everyone. Hello ECU. This is Ladies First. Time check, it's 3:06 in the afternoon. Ang Ladies First, isa ka programa nga ginadulong sa inyo sang Iloilo Science and Technology University, isa ka segment program sang Hello ECU, kag weekly magazine program nga ginadulong sa inyo sang Public Information and Communications Office sang ECU. Sa subong nga hapon, madamo kita sang pagtalakayon kag kaupod naton ang aton sini nga mga empowered women. And we are your hosts. I'm Vet. And I'm Lucille, and Empowering this is Ladies First. Empowering the way forward because beautiful ideas Deserve the front seat. yes, sa liwat mayong hapon. Kag subong nga hapon mga kaabyanan, we are on our 9th episode and this is already the second Tuesday sang bulan sang Marso and we are still celebrating the National Women's Month. Kag subong nga hapon, may ara kitang duwa ka espesyal nga empowered women. Yes, and last week we were able to give you the different activities no nga gin-prepare sang aton nga Gender and Development Center diri sa ECU with Ma'am Alma Torremoro and also ang mga benefits sa mga kababaihan sa workplace upod naman kay Ma'am Nelfa Ampatuan. Yes, we were able to discuss all of that. Kag subong iya as still part sang aton sini nga programa nga National Women's Month, igadulong namon sa inyo ang duwa ka empowered women sa nasiling naton bag-ong henerasyon sa empowered women kay ang mga empowered women sang una ginakabig naton mga heroes bala naton, especially sa mga tiyempo sang gira, kag mga kababaihan naton nga ara sa medical field nga nagbulig, especially during sang time nga ara sa crisis ang aton sining pungsod. Pero subong nga hapon. So sa aton nga pagbalik no aton na makilala ang aton nga mga alumna no nga nagpili isang trabaho sa isa ka male dominated job kag hindi lang ya basta-basta nga trabaho no. Isa siya ka member sang aton nga Bureau of Fire. So join us sa aton nga fruitful conversation pagkatapos ng pila ka mga pahanumdum. Alas tres na. Magpamati na sa Hello ECU. ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello ECU. Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon, Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright,
Ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala. Magpamati na para hindi ka maulhi sa study break. Ginadulong sa inyo ni Greha Baradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ISATU may global collaboration sa international advancement. Kag sa tagsa ka Bernes, kanta si Miss Liza Napone kag Dr. Heights B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkaluot kong kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Time check, it's 3:11 in the afternoon and we are back. Kagupod na naton diri subong nga hapon ang aton siniisa ka alumna. Wala sing liwan kundi si Chief Inspector Arlene D. Mesinas nga isa ini siya sang nag-graduate diri sa ISATU apang makibot kamo nga lain ini ang kurso niya pero siya ara sa Pasig City Fire Marshal. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Welcome to Ladies First. Ang imo panamyaw. Good afternoon, ma'am. Madamo gid nga salamat kag happy gid ako ang ginbitahan niyo ako dito sa aton nga iya ka VCST siya dati, no? Kaya muna nga ako niya school yan, no? Graduate ako sang WBCST nga subong kampiyon na gid ang ISATU, no? Kag ari pa ding mga top notchers actually nato nga graduate kag happy gid ako nga siguro for almost sobra na 20 years, no, nga nag-graduate, nakabalik ako liwat, no, para mag-share kag sang akon man nga experience and journey being a firewoman, no. So, syempre, ginagatamyaw ko man ang aton da nga mga listeners, viewers, no, kag syempre mga top fans naton ha. Hi, hello. Syempre, no, gusto ko rin i-shout out ang aton nga Regional Director for BFP Region 6, si FAR Chief Superintendent Felix Berto F. Abrenica. Sir, maayong hapon sa inyo nga tananda sa amon nga command group. Si FAR Senior Superintendent Crosby Bigumawang, ang aton Assistant Regional Director for Administration. Of course, si FAR Senior Superintendent Bartolome O. Biliran, ang aton nga Assistant Regional Director for Operation. Kag may bago kita subong Regional Chief Directorial Staff, si FAR Senior Superintendent Janet Terminal. Kag ang aton subong nga caretaker for OPFM Iloilo, si FAR Superintendent Melanie G. Habawel. Kag gusto ko man i-greet ang aton nga mabuot kag very supportive nga Mayor sang Pasig, si Honorable Mayor Attorney Stephen Palmares, CPA. Maayong hapon sa inyo nga tanan kag sa mga kapwa ko nga bombero and bombera and of course sa mga tanan nga kababaihan. Happy Women's Month, no? Yes. Aton gid ini subong chimpo kag syempre kay ng last March 1, nag-kick off man si kita, ma'am, sang aton nga Fire Prevention Month. Oo, yan. By the way, si ma'am naka-greet na ha. Hindi siya absent. we are so thankful nga besides ang iyang Busy nga schedule. busy sa iyang schedule, nakahuo siya sa aton, totaya lang ni pamandayon. Oo nga. Actually, may ara kita subong dira sa Pabia, Robinsons Mall, no? Shout out ko lang. May contest kita dira for OPFM Iloilo sa regarding sa aton nga mga
contest sa musical, no? Drawing and poster making contest, photo essay contest, fire safety infographic contest, fire safety video challenge contest. Kag may binalaybay man sila subong nga hapon and bombero musikahan. So kung may oras ka mo, please try to witness and support our program. Oo, kay kinahanglan tagid mag-join, no? Kay dapat daw KKB kita, no? Kaisa ka ba na dapat, no, sa pag-prevent sang sunog. No, kay ang pag-prevent sang sunog, obligasyon naton tanan. Hindi lang na obligasyon namon kay karon ang kagwapa namon ni mama. Mabuhinan akong amon lang tanan obligasyon, no? So dapat tanan kita, no? Tanan kita nga pumuluyo sang Iloilo, sang Bugos nga Pilipinas. Yan. Responsable na. Yeah. Responsable kita. Let's give our share in preventing fires. Kasi Yes. sabi niya nga, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ayan. Yes. Thank you so much sa imo sini ma'am nga mga pahanungdom sa aton sini nga mga tagpalamati. Ma'am Beth? So, Ma'am Arlene, kagina no, gin-mention mo nga alumna, ikaw sang ESETU. So, ang first question ko, ma'am, pwede mo kami ma-istoryahan or magaan sang details sang kung saan ka nag-graduate diri sa ISAT or sang una is WVCST pa. yes, oo. Kag kung ano imo nga course, ma'am. Though makabagbag damdamin ni sa akon, mamang question mo. Kay ma-throwback kita na sang history ko. Okay, so I entered the ISAT, no, WVCST in 1997 as a DOST scholar. No, kay hindi ko yung gusto mga budlay ang akong parents, ma'am. So, During that time, may tuition. yeah, gin-avail ko yung scholarship program sa DOST. So, ang una ko nga course is Bachelor of Science in Industrial Technology. So, di ba, ladirized ina siya. So, since ako, ang projection ko na yan sang una, bago ko yung makagraduate, gusto ko gidyang makaubra dayon. Di ba? Kay, syempre, kanami, sang magiging isa ka scholar. Actually, gina-encourage ko ang mga kabataan, subong, no, na please, tagain yung sang importansya ang mga scholarship program because at the end of the day, later, kamo ang mag-benefit sina. Sang mga pribileyo nga ina, no, nga free tuition ikaw, may book allowance, may clothing allowance, ang ubrahon mo lang matuon, di ba, ma'am? Oo. Hindi ka na magpangita sang kwarta para ibayad. Yes. Hindi ka na problema. Ang love life later na lang na tanawan nyo ko bala hasta subong. Misinas gapon kay love ko yung family name ko. So with that, yun, happy naman ako, no, because sang una gani na experience ko, ma'am. Hindi ako pagbatunon mag-register sa electrical. Kasi nga, ay, babae kayo mo dito ka sa cooking. Siling ko nga, hindi ako yung pagbatunon kay ini ang gusto ko. So, in short, nag-pursue gid ako, no, until I graduated Bachelor of Science in Industrial Education because ang projection ko nga later, makakuha ako board exam. And thankfully, naka-take one man ako after graduation. Yan. So, dira, happy ako nga pagkatapos ko graduate sa ISAT, WVCST, naka-take ako din ka board kag yun. After siguro 6 months, I entered the bureau. Actually, kaya nag-pursue sang teaching. Actually, ma'am, siguro destiny ko siya ang ang maging bombera. Okay. Because during that time, my brother-in-law is also a fireman. So, after graduate, so nag-take ako ng board. Tapos sabi niya, bunso, kumuha ka doon ng sabi niya, mag-apply ka sa bureau. Kasi sabi niya, may opening. So, I thought parang secretarial lang yung work ba, ma'am? Kasi hindi ako familiar sa office na yun dati. Akala ko doon mga other national agency lang din na, syempre sa office, no, parang sekretarya ka lang, ganun. Hindi ko alam, uniform service pala yun. As in. So, nag-apply ako after, siguro, pag take out, I was not aware talaga nga may mga exercises, gali siya, no? Ang tawag namon da, masi-masi. Nga paggapang-gapangin ka dyan sa buhangin. Kung ano-ano nga exercises, ma'am, oo. As in, oo. Pagka after take out,
doon ko na lang na balaan nga amo niya galing ginsudlan ko. Hindi nakaisol. Yes, tapos ang amon pa nga buhok, kaptan lang ng isang tactical officer, kag gotrab. Kag siling niya, souvenir mo. Siling ko, sir, souvenir ko? Siling ko, ay grabe, dito, na-realize ko nga, this is the uniform service. But within that period, ma'am, yung school, kasi nag-apply din ako sa Iloilo City National High School actually, pang number 2 ako sa ranking. So, gintawgan ako ni sir, doon nga friend ko man. Kasi nga Arlene, report ka diri, kay napatay ang isa ka teacher, nga electrical gid. So, siya may vacancy for you. Galing kay ti ma'am 1 month na ko tuya balaga baka-baka sang exercises. Siling ko daw hindi guro na siya para sa akon. So that's why hambal ko, sir, happy na ako, okay na ako diri sa Bureau of Fire. Hatag na lang ng iban nga opportunity sa iban man nga ma-apply as teacher. Pero sa training, ma'am, balaan man namon nga mabudlay. Yes. Nagsulod sa pinsan mo, ano ko diya? Siguro kay bangod ma'am at age ta nga bata pa because I entered fire 2003. Wala pa 23 years high. old pa lang Yeah, ko. Oo. So siguro ang katawan ta ba lain gid no kaya nga daw maskin 24 hours kada paulanan, exercise pa exercise. Do so wala lang simo. No, maskin ako daw hindi man ko nakayanan ko ni kabudlay. Actually hindi siya madali Pag pumasok ka sa fire service, hindi siya madali because you have to undergo these exercises talaga. But then, mamula ka man magambal nga do may second thought nga mauntat ko or wala. Oo. Kay na-appreciate ko man actually ang pag-serve. Lalo-lalo na we are saving lives and properties ba. Kay syempre ang number 1 mo ma'am nga purpose is to save life. So, makita mo siya nga ang work gali isang ini nga ahensya, hindi lang siya ordinaryo. Nga masiling ka lang, aga pamatay lang sila na sunog. Hindi nagaresponde kita kisa sa mga accident, any conflagration, any calamities, emergencies, ara kita ma'am. Oo. So, muna siya gali ka wide sang scope sang iyang mission. So, tulad sina, may mga kisa marespondihan kita nga mga vehicular accident, no? Kisa mo na ginapanawagan ko man, no? Nga please sa aton nga mga riders, no? Maghalong gid kita kay ang kabuhi ta isa lang, no? Kay hindi Yes, ma'am, sorry. Sa inyo, ma'am, nga trabaho, can you tell us ang experience, Abby, first experience mo bilang firefighter? Bilang firefighter, actually, this is my first time to handle station, ma'am, as City Fire Marshal. Kay mostly, previously, may mga trainings kita. Yes. Before, dito sa Region 6, nakaresponde man ako as a Public Information Service staff. Sang actual nga sunog, yun, nakakita man kita sang mga tao nga after sang sunog, no? So, yan, napatay, parang ganon. Naka-experience man kita sina. Pero siguro, bangod kay ang work mo is to save life, no? Daw bala kong baga, ang commitment mo yung nga magbulig sa tao, no? So, duway ka nagakahadlok na magsiling ka nga, kaptan mo ni sila or hikapon mo ni sila or hakwaton mo sila, no? I-rescue mo sila. It's because nga, para sa imo, amo inang commitment mo sa gobyerno nga nag-oath ikaw dira. Same is true with during the COVID time, no? Yun. Matindi-tinding experience yun, ma'am. Kasi actually, nag-serve ako sa National Headquarters for 15 years. And subong lang ako diri nakabalik liwat no sa Iloilo. Yun, medyo matindi din yung stress at pressure nung time na yun, no? Kay kung paminsaron mo, ang tanan nga tao halos nagapalanago, di ba? Yes. No, just to protect themselves from the virus. Pero kami nga frontliners, ang una nga gagwa sa sagwa. So, di ba, daw kung tanawon mo, daw mabudlayan ka, ma-stress ka rin, no? Kay ako, basically, ang family ko, arigid sa Iloilo mo, kay Ilonggagid ko ya by heart, ma'am, no? So, ako lang isa to sa Metro Manila. So, mga amo ng experiences man, daw medyo
naging challenges gid siya sa akon kay isang amo to nga time. Syempre kabudlay mag-process bala nga mambal ka paano na lang ni man. Pero since hambal mo sa lawas mo, amo ni ang akon commitment mo. Amo ni ang akon nga gin sinumpaan kumbaga sa gobyerno. So mamatay ka man or hindi, because of that job, because of that responsibility and duties, kag obligasyon mo sa gobyerno, gawin mo siya. So with that, daw hindi siya naging mabudlay sa akon, ma'am. Ang atubangon atong nga sitwasyon yung during COVID period. Yun. So to think, ma'am, no, nga ang like for example sa amon kay office kami mo, so kami 8 to 5 lang, Monday to Friday. Tapos kamoy nga mga frontliners, syempre wala sang 8 to 5, wala man sang Monday to Friday, 24 hours, Yes, diba 24 ma'am? hours. So true. mas mabudlay siya actually compare sa kumbaga ang kabugaton bala sang imo nga imo responsibility mas mabudlay at the same time kay ti kamo nag-rescue kumbaga mas mabugat pagiti no kag mas delikado ang risk bala no ang risk kag ang hazard while you are in the service no. So amo na gani no do ka ano gid no do ka maging proud kagid sa imo man self mamo nga ti sa pila ko ni ka years no sa ubra ko damo na ako nabuligan damo na ako na rescue no to. Ma'am, gusto ko balikan, ma'am, ang sa pagsulod mo gid bala sa Bureau of Fire. Wala sang question nga babayi ka nga aari ka di. Actually, basically, ang BFP is mandated also to accept applicants nga female, no? Actually, 10% ang dapat nga babae lang. Pero recently, daw mas madamo na ang babae naton, ma'am, no? Lalo na meron na tayong mga gender-based laws, no? Na equality. So, mas natagaan ang mga babae naton sang oportunidad nga magsulod sa mga uniform service such as this. So, with that, yun, you have to undergo test. Actually, sa recruitment nato, no, may ara sila nga requirement sa BFP, no, na at least 21 years old ka, 5'4", ang height dati, so 5 ang sa lalaki, 5'2 naman ang sa babae, no? But may bagong law na ginbaba nila sa 5. And dapat at least graduate ka o bachelor degree of any course, ma'am, and eligible ka. So either board passer ka sa inyong RA 1080 or civil service career executive na career professional na board yung kukunin mo. Or FOE, yung Fire Officer Examination namin, yun. As eligibility mo yan, yun. So, or cum laude ka, nag-graduate ka, pwede mo na siya mapakonvert into civil service eligibility, mga second level, yun. So, with that, kung mapasaran mo, you have to undergo tests, no? Such as, meron siyang written exam, subong naghahatag na kita aptitude test sa national level, no, na nagbaba sila last time na dapat may aptitude test. It's because not all applicants are ready to be a firefighter. So doon kung sinong mga nakakuha sang aptitude test, qualified ina sila, ma'am, to apply for the FO1 rank, Fire Officer 1 rank. Ma'am, anong pinaka-challenging nga part sa imo bilang babae nga ara dira sa posisyon in a male-dominated job? Anong pinaka-challenging nga part? So far sa subong, hindi naman siya for me challenging masyado, no? Because siguro you have to equip yourself as a woman, no? You have to equip yourself with education, training. Syempre, meron kami ranking system, no? So pag entrance mo na, no, upon entry mo sa BFP, ang imo nga rank ko is Fire Officer 1. Ako actually, ang rank ko pagsulod man is Fire Officer 1 kasi ako ay lateral entrant sang fire, no? So I entered as an officer in 2016 as
lateral entry na process namo, no, to become an officer. So ang imo na minimum nga rank is inspector. Yan. So pero sa rank and file ta, sa entrance mo pa lang FO1. Parang ganun siya, ma'am. So with that siguro ako sang nagsulod ako ya sa service, I really tried my best na maging competent ka, no? Undergo training, various trainings, mandatory trainings, and of course, you take your higher education, like your master's degree, your Bachelor of Laws, or whatever, no? Because sabi nga nila, when opportunity comes, at least you are ready for that, no? Yes. So, kasi requirement ina siya ay to become an officer, no? Dapat may mga master's degree ka, ma'am. Kag sa subong yang nga panahon, damo, nagiman niya mga babayi nga competent, kag competitive. Yes. Yes, Agkag correct. siguro hindi siya naging masyado ka budlay on my part, no? It's because na-expose ako, ma'am, sa may mga male kita eh. Kaya di ba ang kurso ko basically BSIE. Ang classmates ko tanan majority lalaki. Duha lang kami babae actually sa classroom sang BSIT So, ako. naanad ka na yan? Oo. Actually, Naanad na si Mama Pod yung mga lalaki. ginahimo ko nila gani nga kisa mga pasaway ba. Makibot ka na lang, bag mo may ara na nga screwdriver. Kaya di ba technical dati, no? May ara na nga pliers. Makibot kasi mo nga pugat ni Manti. Maano ko na, madlagan ko na kay engineer Mabakyaw sa teacher namon, sa prof namon. Ma'am, mga classmate ko, tanawa ba lang hinimo nila sa bag ko, ginsudla nila ka martilyo. So that's why daw na-enjoy ko siya siguro, ma'am. Kag daw, it helped me prepared also na mag-join sa male-dominated agency like the Bureau of Fire Protection. Malaking tulong niya actually. Kaya I encourage also graduates of ISATU, no, to join us also in the BFP. Mas ma-enjoy nyo kag mas mabilis kayo maka-merge, no? Kasi kumbaga yung environment itself provided sang mga opportunities nga and skills nga ma-prepare kita for our professional life. Kaya ako sa una, ma'am, actually more on active ako sa extracurricular activities sa mga student council. So sabi ko sa mga saot-saot, ma'am. Sa kanta ako yung mamo. Usually ba lang ato Ginakantahan ko na sila sa unay sang Don't Cry for Me Argentina. Natandaan ko pa. So sa aton siniya, ma'am, nga kung diin kita nagaobra subong, no, if you try to look back, B, what will you tell your younger self nga ari kaya subong sa Bureau of Fire nga wala man gina-expect ito syempre lain ang imo tani nga tuyo. Siguro mahambal ko nga hindi ako nagkamali din sang linya nga ginsudlan ko, no, because personally I'm happy and satisfied with the agency, no. Actually madamo kita benefit sa government service, no. Lalong-lalo na sa Bureau of Fire Protection, no. It provided opportunities on training, development, and syempre pag sa government service ka, may ara ka nga security of tenure nga ginahambal nila, ma'am. Oo. Kag personally, kumbaga ang akon man nga goal to help the people, no, the public, lalo na yung mga yung gusto mo makabulig man sa iban, ma'am, no, like in a way nga maka-teach ka sa ila, mag-conduct ka sa mga fire safety trainings na lang, no, and of course mentoring your colleagues din sa fire service. Kaya ako teacher by heart ako di ba, kay education ako, ma'am. So in a way dira ako translate sang akon nga course, no, nga mas kinabalo to. Oy, teacher ka sa una, hindi ka nagti-teach sa school. So, bakit nag-fire ka? Pero in a way dira ko siya gina-translate, no, by mentoring also my colleagues, especially those who are newly recruits. Yan, ako nagakandak man sa ila sang mga training, mga lecture na munkisa, yan, mga developmental lectures ta sa ila. So happy man ako, no, kag lalo na pag makita mo ang tao nga makaresponde ka bala sa mga kalamidad,
para na sa mga emerhensya, no? Kag sa sunog, syempre wala kami nalipay sina, no? Kay nabatyaga namon ina kung ano kabudlay, no? Lalong-lalo na kung may mga medical emergency. So, that's why kung kinahanglan nyo, maskin sa inyo balay, sa mga emergency lang, you can call 911 and then masabat ina sila dayon sa inyo, kag respondihan kamo sa nearest fire station nga kung diin ang areas ninyo. We will be there to respond you. Kay maskin mga medical emergency, ma'am, ga-responde kami. Any calamities, any emergencies, hindi lang sunog, amon ang amon nga mission bilang mga bombero. Yes, because it's fire and rescue, no? Yeah, So, rescue. dala ang rescue. So, not only fire lang, no? Oo. Kag madamo kita professionals sa BFP, ha? Kumpleto kita actually. We have teachers, educators, we have criminologists, doctors, nurses, psychologists meron din tayo, dentist, mga ganon. Kay because nga professional ang ano na naton, ginabaton, ma'am. Oo. So there you have it, ladies and gentlemen. Tamaan, gidya ka empowered si Ma'am ya. Imagine mo ang tanan nga natunaan niya bilang educator, nagamit niya man gyapon. Yes. And to think nga ang iya sini nga ginaatubang sa adlaw-adlaw nga tanan, hindi lang niya sunog, ha? So tanan nga klase sang emergency, kag syempre ang anong tawag ni sini, ang comforting bala nga ano nga kinaiya sang babayi ma-apply gidyagyapon ni ma'am, Yes. especially kung magkanto siya sa community, hindi lang sa chimpo sang emergency ka gano kay ti hatag man sila sang education sa aton sini nga mga community regarding sa safety. Yes. So once again, we would like to thank you very much. Thank you so much, good Ma'am Lucille. And you know what? Happy gid ako kay ang name mo, Ma'am, si Lucille. Yes. Kapangalan mo ang akon nga magulang. Nga actually, yun, in God's perfect time, ara na siya to sa heaven. So kaya na-miss ko gid siya, Ma'am, sa imong name. Okay. Thank you so much sa kay Chief Inspector Arlene de Mesinas. Ma'am, shout out ang name mo nga mga professors. Ay, hello pala. Hello gali sa akon nga mama, si Mama Lucia, ara sa balay. I'm sure gatan-aw gid sila, no, family ko kay Love, Annabel Gumawang, my sister, kag syempre ang akon nga mga professors dati no, kay Sir Iking, Enrique Lambre, Sir kay Mama Bacquiao, no, kay Dr. Nasubong si Ma'am Gani. Our former Vice President Wow, for External oo. Affairs. Nag-retire si Ma'am last January lang. Aya sila Sir Jasico, yan. Sila na ang akon nga mga favorite teachers. Kag day Sir Zelda, I think din na subong si Sir. Zelda, oo. yes. And sa tanan ko man nga mga professors, madamo gid nga salamat sa inyo, ma'ams and sir, because kung wala sa inyo guidance kag pagbulig kag suporta man sa akon sang naga-eskwela pa ako siguro, hindi ako subong si Chief Inspector Arlene Mesinas nga inyo nga bombera nga ari gid nga naga-serbisyo para sa aton nga mga pumuluyo. So sa liwat na gina-remind ko ang aton nga mga pumuluyo na please maghalong gid kamo, lalo na subong nga tag-ilinit, no, kay kadasig sina sang kalayo maka-create sang ang init ba, no, ang init kag may hangin, no. So usually maka-create gid na fire, no. Kag hambal ko sa inyo ang paghalong naton sa pag-iwas sa sunog, trabaho naton inatanan, no, na maging kita, kumbaga vigilant sa aton nga balay. Hindi ta pagpatumbayaan ba. Yan. So, kag kung kinahanglan nyo man ang mga response namon sa medical emergencies, no, just call 911, no. Kag ari gid kami gyapon, no, kag amon gyapon ginahatag ang amon commitment to serve you with integrity, honesty, dedication, and commitment to service. Yeah. Okay, there you have it. Ang aton isa ka-empowered woman, si Chief Inspector Arlene de Mesinas. Magabalik kami sa isa pagid ka-empowered woman naton sa pagkatapos lang sa Pilaka, Pahanumdom. Thank you, Ma'am Lucille. Thank you, Ma'am Beth. Salamat sa inyo.
Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ISATU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon, Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISATU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala. Magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ISATU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, kanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Napudlayan ka bala mangita ang sang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag pangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Time check, it's 3:43 in the afternoon and we are back no sa aton nga programa. This is Ladies First. So our next guest no, padayon naton gihapon nga gina-celebrate ang aton nga Women's Month. So sa subong nga aton naman guest no si architect Maria Regina Falconete. Si Ma'am Reg Tia, as we are fondly called him Ma'am Reg, no? Ma'am Reg. Yes, amo man ang department head sang aton nga architecture department sang ISATU. So good afternoon Ma'am Reg and welcome to Ladies First. Good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. And thank you for having me here this afternoon. And sa tanan nga mga nagapamati subong diri sa aton nga programa, maayong hapon gid sa inyo nga tanan. Yes, we are so happy nga natagaan man ta chimpo ni Ma'am Reg. Yes. Although balaan namon nga masako gid siya. Kag may ara pa siya gani nga mga activities, national activities nga diri matabo buwas. Sa March 19 ma'am, next week. Gali, next week. Okay. So first and foremost, Ma'am Reg, ang pamangkot, masami ang pamangkot. Nga nakalabot kaya sa architecture nga balaan ta sa una ya magambal ka architecture lalaki lang na daya ang ara dira nga enroll. Gani. Yes, during that time gid man during sa 1980s
no? So actually, gusto ko gid tani mag fine arts. Galing kay that time wala gid sang available bala diri nga architecture pa sa Iloilo. So as a fine arts gali so nag-ask ako sa UP, so may ara sila pero daw 2 years lang dire then makagto kaliwat sa Manila for continuing the ano. So hambal ko ang architecture ang pinakamalapit sa fine arts. So nag-decide ako nga mag-architecture but actually may idea naman ko nga daan kung ano. And si Papa hindi gid siya dapat gid siya magpasugot. Daw mga 2 weeks ko guro nga ginibian siya kay para nga amo na kay tani siya nursing ka or hindi gani accountant. Siguro do hindi ko gid siya makita ang akon nga self sa amo na pa kay gusto. Siningyati puro na iya pang lalaki man na. Sinya and to think nga wala kita architect sa aton nga mga relatives, sa aton family. So eventually na-convince man gid siya namon. So I ended up nga nag-enroll gid ko sa architecture. Ginibihibian mo man, ma'am? Ginibibian ko gid siya. Pero ang challenge is that because kay akon gusto, maski nabudlayan ko, hindi ako kareklamo. Oo, especially nga sa pag-abot sa mga grades. Kay kung kaisa ka pila na yakon nga ibalik-balik plates ang maestro, mo man gihapon, lalain ko pero wala ko mahimo kay akon gusto. So maskin 70 basta kapasar lang ko lipay na ko. So amo gid na. So ginpanindugan ko gid siya. Hasta nga to the point gani ngang that time balaan anom lang kami nga babayi. So sa 60 kami, anom lang kami nga babayi. So amo ginaya ka dominated sang male that time. So pero okay man kay na man namon, na survive man namon eventually. Okay, ma'am. So speaking of challenges, ma'am, no. Ano mga challenges nga na-encounter mo being babae nga architect sa mga field? At first, kay isang time to, syempre wala pa madamo gid nga architects nga babayi. So, ang tendency, ang perception sang mga tao pag nakita nila, ay, okay babayi, gali ang architect mo. So daw parang I really have to prove myself nga ipakita ko gid anay ang akon nga obra bag-o sila magpati nga amo na bala. So medyo budlay siya actually. Pero eventually kung makakuha mo na ya ang imo yaya nga mga client mo and then kung masatisfy sila sa imo nga services, so ang word of mouth naga-ano naman. So, oo. Pero it's not easy. It's very difficult. Challenging gid siya ya. During that time. During that time. Sa subong ya, ma'am, nga panahon, maghambal ka nga architect ang isa ka babayi. Ano ya ang pagtanaw sang society? Yes. Subong diri no, mahambal ka baw astig kay ano siya, amo na bala. Daw amo nang ano nila. So, but ang imo naman niya nga subong niya kay mas damo nagid man subong ang babayi. Mas damo na gani yung babayi. Oo. Pero eventually at least daw equally na kami subong sang mga male. So amo lang ang ginaano ko lang pag-evolve bala sang akon nga career from amo to nga era or sa subong nga generation. So amo na nga ang mga babayi subong dapat they have to prove gid nga they have to continue learning kay ti damo ang competition subong So not unlike before nga daw kagid ya pagambal nga architect amo na bala subong ya damo naga-ulo architect Oo. Pero syempre ma'am, sa magtan-aw kita ang society naton, although nga nabato na nila nga may mga babae nga architect, pero may ara pa man balagyapon nga mga challenges sa subong nga society, maghambal ka nga damo naman ang babae nga architect kumpara sa lalaki. Oo, may ara gid man kay pero hindi na gid siya amo na ka daw ka
ka daw ka Budlay. do hindi mo na gid siya gawa ma-feel nga amo na at least subong nakita na nila nga equally we can also do our part as an architect. Kay ang architect balaan hindi lang man siya skill it's more on management. Strategies, Hindi na siya management. drawing, ma'am. Hindi lang gid siya drawing. Yan, okay. Amo na gid perme. So that's why nga you really have to know management man as well. So may more on ano na siya, may kumbaga may component na siya sa business, ma'am. Yes. Oo. okay. Kumbaga subong dapat may business side na. That's why may ara na kami bag-o nga sa amon nga bag-o nga curriculum. We have business and architecture. Okay. So, hindi lang na siya, you have to take note nga, hindi lang porke nami ka mag-drawing, kag siling mo ang ngayon, iguguro mag-architect. Kay damo siya nga component, so dapat kabalo ka man sang math mo, ma'am, no? Yes. Kay ang math namon until 5th year gid ang math. No, so amo gina-change na siya namon subong ang perception sa mga tawo nga we are not just skilled na professional. So we actually we are on more on the leading dapat kami when it comes sa mga community development and tanan nga mga development nga naga-include sang mga translation when it comes to physical form. Ma'am, sa imo yung experience, ano ang isa ka project nga nahimo mo nga doon nagtatak, gidya bala sa, or naghatag, gingalan sa imo? Okay. So, actually, ang hindi siya nga siguro in a way naghatag man siya ngalan. Pero, ang pinaka ko gid nga project nga nagtatak sa akon is ang Lemery na housing project. That was after sang Yolanda. So I was tasked sa school kay ako man to ang sa previous ko nga school I was the department head. So naghambal ni ang amon nga sa community extension, ma'am, we have a maga fund which is 1.3 bala tong kwarta niya. So siling niya, ma'am, pwede ma-design ka sang aton kay may adapted barangay kita dito sa Lemery, duha ka bilog. Siling ko, pila ang budget tao, siya 1.3. Siling ko, pila ka families, niya 28. Ha? 28? Paano ko na siya mapaigoon? Siling ko na, you just design ng one room affair. Ang lang, daw mo na bala, ma'am. So, sining ko, sang gina-design ko, do hindi ko man maano nga kung ako ang ga-star diri, do hindi man ko mabuhi. Kay because of, amo na bala, kay since nakita, ang mga housing projects nga ginhatag nila sa mga Yolanda victims, hindi man siya gani, amo na ka-livable. So, eventually, ang balko, ma-design ng kuya, basta bala ka, amo lang na ang budget. So, hindi ka na magpangayo, amo lang ng budget. So, nag-present na ko. Pag-present ko sa amon nga president, siling niya, pilaning budget, sini ko mga 100 plus, gid ni siya. 150 the most, ko na. Kung gid. Hindi ganit kaigo sa budget, amo na, bino. So, eventually, sa hambal ko, imuan tapagi kung paano. So, nag-present na ko to sa mga tao sa Lemery and so very depressing gid kay ang mga balay nila gid siya wala gid siya wasak gid siya. So sining ko paano ko ni siya maano man. Actually ambi ko ma-design lang ko and then after that tambal sang amon nga sa community extension ma'am ning mga materials paano ni sinuna di madulong kay kalayo daan taas pabala ang mga area kag kundi ang ilang lot, dira man siya ipatindog. Hindi siya siling nga row houses. Okay. So, meaning, kundiin sila dito. Balik niya, magdali. Kundiin sila naghalin. Oo. So, dito, gid ko na challenge. So, siguro paano ko ni siya, hindi pwedeng hindi mapatindog ni. Kay kita mo nga need gid nila. So, ambal ko, nag-meeting ko sa mga tao. Okay, siling ko, gin-divide ko siya sa 28, 50,000 lang gid kada family ang maiguan niya. So, ambal ko, okay, ang 50,000 paiguon ko ni siya sa materials.
Pero ang materials, makomplete na ni ang shell. So wala lang galing toilet pero may ara space for toilet. Ang wala lang siya ceiling pero may wall. Basta at least livable siya. Tapos may loft type siya and all. Okay. So may loft pati. may loft type parang at least may maano sila. Pero ang ilang column and the footing is cement man. Concrete siya para ano siya bala. So eventually, hambal nila, paano mo na siya ipaanohon? Paigoon. I-manage ta siling ko na. So hambal ko, okay, so we will do ng mabulig ang iban. Ang sang unang term sina. Daw maano bala mabulig ka sa may term sina do bayanihan. Yan. Oo. So okay, so hambal ko mauna kita sa 3 ka families. So hambal ko ma-deliver kami di 50,000 worth na materials. So ang 50,000 is materials na gid na iya. So wala na sang may masobra or makulang basta isip na nga amo gid na ang tsura niya. So eventually ang first ginamon nga unit nahuman namon siya in 2 weeks. In 2 weeks. So, ang mga nanay nagakot-kot, mga amo na. Kumbaga, ang labor, nakasave. Sa community na. Kaya sining ko, kung hindi tanay pag-amone, hindi niya maano. Hindi ka kwarta. Oo. So, hambal ko sa ila, okay, ang duha ka family, mabulig anay sa amoni nga balay. Pag nahuman na ning amoni nga balay, ang duha naman ni nga nahuman, amo naman na isa lang ka panday ang aton baydan. Daw amo na siya. And every weekend, for 1 year, ginadala ko tong mga students ko para nga magbulig, obra. So, nag-anuman kami, as in, nagbulig gidya kami. And then, eventually, after 1 year, nahuman ginamon ang mga... Pila ka houses? Ang 27, kaya ang isa, ang 28, niya na lang sa chapel, kaya hindi na kuno sila itong mag-star. So ginimo ang chapel, ang isa. So, amo na siya ang hindi ko malipatan nga project ko, nga experience ko. Nga nang parang gali, maskin wala ka kwarta, maskin wala ka sang i-offer nga amo na kadako nga money, and wala man ko ganito talent fee, wala ko to professional fee, kaya siyempre ko, pero sang time nga turnover na namon ang hindi ko gid malipatan ang feeling ko bala nga ang fulfillment yes. nga ginapasalamatan ka sang tawo because nga kung wala ka ma'am, wala gini mahuman or wala sila balay or wala kami mag-expect nga ambi namon kay na kami na biktima kami ni Yolanda, amo na gid ni kami, wala kami nag-expect nga may 2 story pa na gani panghambal nila sang lolo. Amo na ang puso sang empowered woman. O, diba? So, dito ko gid siya, ma'am, nga, kung may, siya, may paagi, gid siya gali, you just use the community, and halin sa to, and then, siguro, after sa to, na nabalaan ko, na nakilala ako sa amon nga university president, and then, eventually, na, nila ko as university architect, appoint nila ako that time. And siguro, pero wala ko man na expect nga dapat anahan yung gid ko or what. So, amo na blang ambal ko nga i-prove mo lang ang self mo. You don't need to talk or to ipakita mo lang kung ang... So, dito ko gid napakita nga, amo na ang architect dapat. Ang architecture amo ni dapat na ga-impact ka sa community. Yes. So very inspiring ang story ni ma'am, no. At least biskan kumbaga sa iya ginduya ang iya job as an architect, at the same time naka-give pa siya hope dito sa mga tao sa komunidad. So ma'am, how do you define empowerment, no, sa imo to nga story? How do you define empowerment? Ma-define ko gito ang empowerment during that time is kung ang value mo o ang worth mo as an architect. So, dito ko gid na realize bala ang worth ko. Nga siling ko, mas kinanglan man gali kami sang mga poor communities. Daw amo na siya bala. And if we are only given an opportunity to serve our communities, siguro we can build a better environment, better facilities. Daw amo na siya bala.
I'm saying this because ang amon balaan nga profession is not acknowledged man siya, but we are not given a chance to sit sa mga government like sa mga municipal hall. Amo na bala nga we can do more. Kaya ang pagtanaw sang mga tao sa architect, inang mga tao nga maka-afford magpaubra sang balay. So, ma-hire sila sang architect nga ma-design sang ilang nga manami nga balay. Kag hindi ang para sa mga gagmay nga balay nga. Yes, amo na siya. Dito ko gid na-realize ya, ma'am, sabi sa akon nga experience nga this is really architecture matters gid. Na siya. So, you see how power is kung ang babayi empowered. Yes, correct. Shout out sa tanan naton dira nga mga kababaihan nga ara sa architecture department, sa aton nga mga professors nga architect. Sa architecture department, professors nga mga babayi nga architect, kag sa mga students nga mga babayi nga architect nga gapursugid sa ilang nga career because they know that they will also make a change. Gusto ko gali i-shout out man ang Supapo Sisters. Hi kay Ma'am Shaira kag syempre kay Ma'am Vanessa. Good afternoon sa inyo. And of course, ladies and gentlemen, natapos na naman ang hapon naton diri sa Ladies First, and we are so thankful sa aton sini nga mga guests nga syempre naghatag sang naghatag sang ila sini nga mga istorya kag nakita naton kung paano sila ka mga empowered despite nga they belong to the male dominated jobs. And sa aton sini nga madason nga simana, we will have another empowered woman, and we will be talking about cervical cancer. So, Ma'am Reg, once again, we would like to thank you. Yes, go ahead. Okay, so isa pa ni siya ka empowerment. Empowerment on all architects in the academe. So we have our first regional conference to be conducted here sa ISAT on March 19 to 20. So this first regional conference, of course, will tackle the 3+2 pathway sang architecture because we are planning to change our curriculum, ma'am. So, kumbaga, may 3 years na kami nga undergrad and 2 years na may specialization and with masters na at the same time. Okay. So, pag nag-graduate sila, may masters na sila. And then 1 year na lang na OJT or okay. So, 2 years kitang OJT. Very good. So, this is the first gidya. Kay I am the director sa Visayas sa PhilASA, which is the Philippine Architecture Schools Association. So amo na siya nga dirigin held kay because nakita namon nga need gid nga dapat ang mga architects in the academy will have a venue for workshops and talks on how can we improve our teaching pedagogies. Yes, and mind you, sang 2022, am I right? Ang aton nga top-notcher, top 1 ha sa architecture nga board was also a woman. Yes. Si Architect of Yanga, si Kay. No? Yes. Oo. So, yes, Ma'am Reg. Okay, and then of course amo na siya, ma'am, at least gusto ko man i-congratulate ang mga nakapasar bag-o lang gid. We are 95%. Wow. Ang amon nga passing percentage sa first timer namon, ma'am. Yes, congratulations sa aton mga bag-o nga architects nga produkto sang ISAT-U. Ma'am Beth? So sa ang madamo pagidtani ang aton nga pag-istoryahan pero galing ang aton nga time, no, tamaan lang ka limited. So sa thank you gid Ma'am Reg, no, sa pag-share sang imo nga story, no, with us kay Ma'am Arlene. Yes, oo. So sa ngalan sang aton na University President Sir Gabriel M. Salistri Jr., ang aton nga 4 ka VPs, ang aton campus admins, ang aton ADCOS, ang ato director sa PICO Sir Hines, kang tanan nga faculty, staff, and sa tanan nga mga estudyante sang ISAT-U, madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati sa sini nga programa.
Yes, and we are your hosts. I'm Vet, And I'm Lucille. empowering the way forward. Because beautiful ideas Deserve the front seat. ladies first. Empowering the way forward because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies first. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo